Kapag may ubo ka at hinihika, ito ang home remedies na 2 inom mo lang gagaling ka na. Magpainit ka lang ng 3 kalamansi sa may apoy, tapos ipiga mo ito sa baso at kumuha ka rin ng 3 dahon ng sili at pigain mo hanggang lumabas yung pinakakatas niya. At lagyan mo rin ng honey, ipapainom mo ito sa taong may ubo at hika 2 beses lang ito ipainom, gumaling na agad. Try mo, napaka-effective po nito. Naglalaga ako ng mga tangkay at dahon ng malunggay dahil iniinom ito ni Mrs. Ginagawa niya itong kanyang pinakatubig at kahit ako, umiinom na rin. Akalain mo, 10 taon na niyang ginagamit ito bilang maintenance at ang ganda daw talaga sa kanyang katawan. Kahit ang mga dalubhasa ay nagsasabi na ito ay nakakatulong sa cleansing, lalo na kapag sinamahan pa ng tanglad. Subukan nyo guys, baka hiyang kayo dito. Cleansing sa katawan kahit may maintenance, posible. Try mo. Kaya pala tumatagal ang buhay ng mga Chinese dahil kapag umaabot na sila ng edad 50, kamote ang pangunahing pagkain nila. Ang kamote o sweet potato ayon sa paniniwala ng traditional na karunungan ng mga Chinese ay nagpapahaba ng buhay dahil ang kamote o sweet potato ay may kombinasyon ng nutritional value at balanse sa katawan. Ito ay nagpapalakas ng life energy. Sa traditional Chinese medicine, ang kamote ay tumutulong magpalakas ng ating life energy, lalo na sa spleen at stomach. Kapag malakas ang ating stomach, mas malusog at mas humahaba ang ating buhay. Ito din ay mabuti sa butika at digestion. Mayaman ang kamote sa dietary fiber, kaya nakakatulong ito sa regular na pagdumi at paglinis ng bituka. Sa paniniwala ng Chinese, ang malinis na bituka ay susi sa mahabang buhay. Sa karagdagan, nagbabalanse din ito ng yin at yang. Sa Chinese culture, mahalaga ang balanse. Ang kamote ay itinuturing na pagkain na hindi sobra sa init o lamig, kaya ligtas kainin na regular at nakakatulong sa pangmatagalan na kalusugan. Kaya naman kumain kayo ng kamote dahil mura na, masustansya pa. Kung may bukol sa matres na tinatawag na mayuma, huwag mag-alala, may solusyon dito gamit ang paragis at tawa-tawa. Kung hindi pa ito malala, narito ang mga hakbang para gumaling. Kumuha ng 3 puno ng paragis at 5 tangkay ng tawa-tawa. Hugasan ang mga ito at pakuluan sa 3 o 4 na baso ng tubig. Pakuluan hanggang sa maging kalahating baso na lang ang natira. Inumin ito 2 beses sa isang araw. Bago kumain, subukan mo at sana'y magdala ito ng ginhawa. Madali ka bang hingalin? Kahit konting galaw lang, posibleng mataas ang kolesterol mo o mahina ang baga. Iwasan ang madalas na pritong pagkain at soft drinks. Pakuluan ng 7 dahon ng bayabas at 5 hiwa ng luya sa 2 tasa ng tubig. Inumin bilang tsa. Ito ay makakatulong sa magaan na paghinga at pampalakas ng resistensya. Try niyo. Kung may napansin kang tumubong bukol sa kahit saan parte ng iyong katawan, huwag mong baliwalain at hayaang mauwi sa malubhang. Sakit kumuha ng bulaklak ng lalaking papaya at lagyan ng mainit na tubig. Ibabad ito ng 10 minutes bago inumin. Inumin ito 30 minutes pagkatapos kumain. Makakatulong ito upang unting matunaw ang bukol sa iyong katawan. Try nyo!